Wala ka bang tiwala sa akin? Mahal ko kayo, Daddy, pero kung magkakagulo-gulo kayo ni na Mommy, mag-stick na lang po ako kay Tito Jen. Napakurap-kurap siya sa tinura ng anak. Hindi niya alam kung saan ito napupulot ng mga sinasabi nito sa kanya. Para tuloy gusto niyang mahiya sa anak na tila ba mas may dunong pa ito kaysa sa kanya. Ngunit mahal talaga niya si Alondra. Ngayon lang siya naging ganito katiyak sa buong buhay niya. At handa siyang patunayan dito na kaya niyang parindigan ang damdamin niya para dito. This time. Mommy, ayaw mo na po ba kay Daddy? Sa halip sagutin ng anak, napahinga siya na malalim. Alam niya, gusto lang naman ni Tyrone ng gulo. Mahal. May pait sa mga labing napangisi siya. Sinasabi lang nito yon kanina para galitin ang pinsan ni si Miguel. No more, no less. Gusto lang nitong makaganti sa kanya. Gusto nitong paglaruan ng damdamin niya. Anak, matulog na tayo. Aniya sa anak. Gusto mo ba tabihan ulit kita? No, Mommy, I'm a big girl now. Mag-isa na lang po ako matutulog sa room ko para makapagpahinga kayo na maayos. Alam ko po naguguluhan kayo sa ngayon. Pero may chance po ba si Tito Miguel? Hindi mo talaga ako titigilan. Gusto ko lang malaman, Mommy, para at least hindi na po ako magugulat. Wow! Parang hindi bata ang kaharap niya ngayon. Di niya alam kung saan ito natutunan ng mga yon. Listen, Debbie. Mas okay na ako mag-isa. Ayoko na maging complicated pa ang buhay ko. Lalong ayoko na magkaroon pa ng kaugnayan sa mga Stevenson. Si Daddy po talagang mahal mo, no? I'm breaking up with you. Nakatungo habang nagsasalitang sabi ni Tyrone kay Jennifer. As much as possible, ayaw niya tong masaktan, ngunit di niya na kaya magkunwari pa. Ngayon lang niya na-realize ginagamit lamang niya to para pagtakpan ang tunay na nararamdaman niya kay Alondra, but all these years, si Alondra pa rin ang hinahanap-hanap ng kanyang nananabik na damdamin. Kahit matindi ang galit niya rito, di naman nabura ang pag-ibig niya para dito. In fact, kaya siya galit na galit dahil sobra niya tong minamahal. Sobra siya nasasaktan magpahanggang ngayon sa ginawa nito sa kanya. But damn, hindi niya to kaya mawala sa buhay niya ng tuluyan. Kung di pa rin niya nalaman na magpo-propose dito si Miguel, hanggang ngayon siguro tinatalo pa rin siya ng matinding galit at pride niya sa ginawa ni Alondra. Pero mas matimbang ang pag-ibig na nararamdaman niya para dito, kaya tanda na siya mag-umpisang muli ng bagong buhay sa piling nito. Yun ay kung may pag-asa pa nga siya rito, but damn, gagawin niyang lahat para mapaibig niya si Alondra. Ngayon lang siya naging ganito kasigurado sa buong buhay niya. Pwede ba, Tyrone? Ayoko ng ganitong biro. Di malaman ni Jennifer kung matatawa or magagalit habang nakatingin sa kanya. Nilapag nitong hawak ng kutsara tinidor. Kung magbibiro ka, make sure walang kinalaman sa... Hindi ako nagbibiro. I am breaking up with you. I'm sorry, Jennifer. Ayokong saktan ka, pero mas ayoko naman magsinungaling sa'yo. Seryosong sabi niya rito. Mas lalong di ko pala kayang dayain ng sarili ko. No! Malakas sa sigaw ni Jennifer. No! Umiiling na sabi nito habang matiim na nakatingin sa kanya. Hindi ako papayag. Parang gusto na nga nitong magwala. Sabihin mo hindi totoo yan. Unti-unti nang pumatak ang mga luha nito. Gusto niyang murahin ang kanyang sarili for being an asshole. God, bakit niya sinasaktan ng babaeng to na walang ginawa, kundi unawain at mahalin siya? Tyrone, hindi ko kakayaning mawala ka sa buhay ko. Nagmamakaawa ang tinig na sabi nito. Matablay ako kapag iniwan mo ko. I'm sorry. Halos paanas lamang na sabi niya. Naghihirap din ang kalooban niyang makita tong nasasaktan. But damn, hindi na talaga niya kaya magsinungaling sa kanyang sarili. Pero lolokohin ko lang sarili ko at masasaktan ko lang lalong damdamin ko kapag tinuloy pa natin to. Si Alondra, hindi ba? Siyang dahilan kaya ka nagkakaganito. Galit na tanong nito sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Tinabig nito ang mga pagkain sa mesa. Sinasabi ko na nga ba? Nakangatal sa galit na sigaw nito. Muli itong dumampot ng plato at ibinato sa harapan niya. Mabuti na lang mabilis siyang nakailag. Maya-maya sunod-sunod na itong dumampot ng kahit anong makita para basagin. Hayop ka, Tyrone. Hayop kayo ng babaeng yun. Jennifer, stop it. Sabi ni Tyrone sa dalaga habang inaawat nito sa pagwawala. Halos nabasag din itong lahat ng mga babasagin sa kusina. Muntikan pa siyang matamaan na ibato rito ang malaking bowl sa harapan niya. Matapos ang lahat ng sakripisyong ginawa ko sa'yo, ganito lang tayo matatapos? No! Hindi ko papayagang mapunta ka sa babaeng yun.
Mamamatay muna ako bago kanya makuha. Sigaw nito sa kanya. Muli itong dumampot na mamahaling plato at ibinato sa salamin. Niyakap ito na mahigpit para pigilan, ngunit mayamay napasigaw siya dahil sa sobrang pananakit ng ulo at panlalabo ng mga mata. Malakas ang sigaw niya hanggang sa unti-unti na siyang nawalan ng malay tao. Nagulat si Tyrone nang magising. Nasa kwarto na siya nakahubad-hubad. Nakatali ang kamay at mga paa. Sa tabi niya si Jennifer nakatitig sa kanya. Pakiramdam niya kakaibang babaeng nakatingin sa kanya ng mga sandaling iyon. Bakit mo ko tinali? Ani ang pilit na kumakawala sa pagkakatali nito. Nagtatanong ka pa? Ano ba sa palagay mo bakit ko ginagawa to? Ines na sabi nito sa kanya. Palagay mo papayagan kitang umalis dito para puntahan ng babaeng yon? Kumunot ang noon niya. Naalala niyang bigla na lang sumakit ang ulo niya at nanlabo ang paningin niya. Nirelason mo ako, hindi ba? Ha? Sa palagay mo magagawa ko sa iyon? Sabi ni Jennifer habang lumamlam ang mga mata. Mahal na mahal kita, Tyrone. Hindi kita magagawang saktan kahit pa sinasaktan mo ko. Sabi nito sa kanya. Kalagan mo ko. Pakiusap niya rito. Para ano? Para kitain mo ang babaeng yon? Muling nanlisik ang mga mata nito. No way. Akin ka lang habang buhay. Binuksan nito ang drawer at kinuha ang mga posas. I just want to make sure na hindi ka na makakawala pa sa buhay ko. Kinabit nito ang mga posas sa paa niya. Nababaliw ka na, sigaw niya rito. Tumawa lang to at saka kinabitan ng posas ang kamay niya. Huwag kang mag-alala. Hindi mo pagsisisihan ako ang pinili mo. Anito sa kanya na waring nawawala na sa katinoan. Nakapikit siya habang iniisip ko anong dapat gawin. Huminga siya na malalim. Kailangan niya maging matalino. Actually, Jennifer, ikaw naman talagang mahal ko. Sinabi ko lang naman sa'yo na gusto ko na makipaghiwalay sa'yo kasi naguguluhan ako. Pero sa palagay mo, babalikan ko pa si Alondra pagkatapos ng ginawa niya sa akin? No way! Pagsasinungaling niya rito. Nakita niya bahagya pa tong napaisip maya-maya, napangisi. Pinapaikot mong ulo ko, hindi ba? Bakit ka naman papaikutin ng ulo mo? Naparunok siya na makitang kinuha nitong kutsilyo sa drawer. God! Hindi pa talaga niya lubos na kilala ang babaeng to. Tumawa to na malakas. Takot na takot ka na, no? Tanong nito sa kanya at muling tumalas sa mga mata. Sabi naman sa'yo, ayoko na ginagalit ako eh. Jennifer, ano ba nangyayari sa'yo? Pag-usapan natin ng maayos to, please. Sinadya niya maging mahinahon ng kanyang tinig habang nag-iisip ng paraan para matakasan ng babae. Nag-aalala siyang baka kung ano pang maisipan nitong gawin at bigla na lang siya nitong pagsasaksakin. Tinaas nito ang hawak ng mga susi. Huwag ka mag-alala. Mamaya pakakawalan din kita. Gusto ko lang naman makasama ka ng matagal. Umiiyak na ito. Mahal na mahal kita, Tyrone. Ginawa kong lahat para mahalin mo ako. Nagkunwa akong manhid kahit naramdam ko mahinahanap ka na para bang kahit anong gawin ko hindi ko mapupunan yung mga hinahanap mo. Kaya naman pala. Hanggang ngayon si Alondra pa rin ang mahal mo. Pero nagbulag-bulagan ako. Nagbingi-bingihan ako sa mga hinala ko at ang sabi ko sa sarili ko, lilipas din yan. Baka mas magaling lang talaga si Alondra sa kama, but shit. Ano pa bang posisyon ang gusto mong gawin ko para lang mapasaya ka? Humahagulhol na to. Ginawa ko naman lahat, hindi ba? Naging mabuti ako sa'yo. Tsinaga kita kahit di ko maramdaman yung pagmamahal na dati mo nang binibigay sa akin. Pero bakit si Alondra pa rin ang mahal mo? Jennifer, gusto niyang murahin ang kanyang sarili habang tinitingnan to. Sobra-sobra pang sakit na naibigay niya dito. I'm sorry. Hindi ko naman ginustong saktan ka. Talaga bang wala ka nang kayang sabihin na iba kundi sorry? Yan lang ba ang kaya mong sabihin, ha? Sawang-sawa na ako kakasorry mo. Humagulhol ito. Tuluyang naantig ang damdamin niya para dito. Yumakap to sa kanya. Mahal na mahal kita. Paulit-ulit na sabi nito hanggang sa nakatulugan na lang nito ang pag-iyak at nabitawan ng susi na nalaglag sa harapan niya. Kahit na wala siyang ideya paano niya makakala sa mga posas sa mga kamay at paa niya. Inisod niya ang katawan. Ginamit niya ang kanyang bibig para lang makuha iyon. Napangawi pa siya sa sobrang sakit ng kanyang likuran habang ginagawa iyon. Ngunit kailangan niya makawala. Gamit ang bibig at nakaposas ng mga kamay, unti-unti niyang nasusian ang mga posas sa kanyang mga paa at mga kamay.
Napakunot ang noon niya nang makita ang kung ano-ano ng mga gamot sa drawer. Pinapainom ba siya ng kung ano ng mga gamot ni Jennifer? Sinilid niya sa bulsa ang mga gamot na nakita at saka nagmamadaling lumabas ng condominium. Nagising si Alondra nang marinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Medyo naalimpungatan pa siya nang sagutin iyon. Hello? Alondra, si Tyrone to. Dinig niyang sabi pa nito na waring emergency na tono kung kaya bigla siyang napabalikwas. Ano nangyari? Tanong niya. Napatingin siya sa oras. Mag-aalauna na ng madaling araw. Nandito ako sa labas ng bahay niyo. Ipapaliwanag ko lang kung ano ang nangyari. Sabi nito sa kanya. Dinig niya ang sunod-sunod na paghingal ng boses nito. Nataranta siya dahil waring may urgency sa tono ng pananalita nito kung kaya't mabilis siyang bumangon para pagbuksan to ng pinto. Nakita niya si Tyrone na halos nang hihina. Yumakap to sa kanya maya-maya. Unti-unting nabuwal. Napasigaw siya. Tyrone! Nasa ospital na si Tyrone nang magising siya. Sa gilid nakita niya si Alondra natutulog habang nakaupo. Ang ulo bahagyang nakapatong sa kama. Si Debbie nakabaluktot sa couch. Mahimbing na mahimbing din ang tulog. Hinaplos niya ang ulo ni Alondra bago ito biglang nagising. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito nang tingnan siya. Di pa dumarating yung result ng pagsusuri sa'yo. Mamaya pa raw tanghali darating si doctor. Di ako makapag-desisyon kung ipapaalam ko ba to sa pamilya mo eh. Di ko naman alam ang number ni Jennifer kaya hindi ko siya matawagan. Sunod-sunod na sabi nito sa kanya. Na mga sandaling yon parang wala siyang narinig. Nakatitig lang siya sa mukha ni Alondra. Tiyak na tiyak niya mahal niya ang babaeng to. Bakit ba napapadalas ang mahal kita? Sabi niya rito. Tyrone, hindi to oras para dyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't palagi ka na lang nagkakaganito? Baka sa matinding pag-aalala sa toro ng pananalita nito. Iiyak ka ba kapag namatay ako? Malambing na tanong niya rito. Ano bang klaseng tanong yan, Tyrone? Tila naiinis nang sabi nito sa kanya. Pwede ba wag mo kong paglaruan? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo hindi kita pinaglalaroan? Kaya ba ikakasal ka na lang, ginaganto mo pa ako? Matalim na tanong nito sa kanya. Di na matutuloy ang kasal namin ni Jennifer. I just realized. Hindi ko pala kayang magsinungaling sa sarili ko. Very sincere na sabi niya rito. Natigilan to. Sinabi ko na sa kanyang lahat. Hindi niya yun matanggap kahit nang mawalan ako ng malay, pinosasan niya ako. Kwento niya. Bakit palagi ka lang nawawalan ng malay? Ano ba talagang sakit mo? Wala akong sakit. I just found out nilalason niya ako. Naitago ko sa kotse yung mga ebidensyang mga gamot na inihahalo niya sa mga kinakain ko. Inutusan kong isa sa mga tauhan ko kagabi na ipasuri ang mga gamot na yun sa laboratory. Hinintay ko lang result pero malakas ang pakiramdam ko sa katarantaduhang ginawa ni Jennifer. And I'm sure paglabas ng resulta ng examination ng doktor, yun din ang sasabihin nila. Paliwanag niya. Pero mahal na mahal ka ni Jennifer, bakit naman niya yun gagawin sa'yo? Naguguluhang tanong nito sa kanya. Yun din ang di ko maintindihan. Pero siya lang kasama ko sa bahay, sino pang gagawa nun sa akin? Unless may ibang nagbabalak ng masama. Napakunot ang noon nito. Hindi ko maintindihan ba't niya maisip ang mga bagay na yun. Or baka nabaliw na sa labis sa pagmamahal sa'yo. Pero mukha naman siyang matino. Ginagap niya ang kamay ni Alondra. Nagulat to sa ginawa niya. Nakita niyang pamumula ng mga pisngi nito at mas lalo to naging maganda dahil doon. Pwede bang wag si Jennifer ang pag-usapan natin? Anya dito. Di mo pa sinasagot ang tanong ko. Ano bang itatanong mo? Di matagong ka ba sa mga kilos at pananalita nito? Kapag ba niyaya kitang maging Mrs. Tyrone, papayag ka? Nagpo-propose ka? Parang gano'n na nga. Hindi malaman ni Alondra kung saseryosohin ba niyang sasabihin ni Tyrone, ngunit siya lang masusunod. Wala naman siyang ibang hangad, kundi makasama to habang buhay. Please Tyrone, wag mong paglalaroan ng damdamin ko. Pakiusap niya rito. Sa ngayon ang intindihin mo yung kalusugan mo. Hindi kita pinaglalaroan, I must admit. Nagalit talaga ako na malaman ng ginawa niya sa akin. Pero mas nagalit ako sa sarili ko dahil kahit anong gawin ko, hindi kita magawang burahin sa puso't isipan ko. Besides, may palatandaan na nagsasabi sa akin na hindi ikaw si Almira but I kept on ignoring it. Siguro dahil ikaw talaga ang mahal ko. At kahit nung magkasama pa kami ni Almira, hindi ko nararamdaman ang ganitong klaseng pagmamahal sa kanya.
Sana bigyan mo muli ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo yan. Pero hindi ba manloloko ako at pera lang ang habol ko sa'yo? Sumbat niya rito. I don't care. Handa ako mag-take ng risk. Mas masakit palang mahiwalay sa'yo kaysa ano paman. Giit nito. Nariluha siya. Marahil sa labis na kaligayahan, ramdam niya ang sincerity ni Tyron habang nakatingin sa kanya. God! Ang tagal niyang pinangarap na marinig ito mula kay Tyron. Pakiramdam niya'y nananaginip pa rin siya. Will you give me another chance, Alondra? Tanong nito. Tuluyan na siyang napaiyak. Sa kauna-unahang pagkakataon alam niya, siya talaga ang mahal nito at hindi ang kakambal niya. Hinawakan nito ang baba niya. Oo bang ibig sabihin ng mga luhang yan? Ngunit bago pa niya masagot ang tanong nito ay narinig niya na si Debbie na nagtatatalon sa tuwa. Yehey! Nagmamahalan na ulit ang mommy at daddy ko. Masayang-masayang tili nito at saka tumalim ang matiim sa kanya. Mommy, daddy, ibig bang sabihin ay happy ending na kayo? Hindi na kayo mag-aaway? Daddy, hindi ka napapakasal kay Tita Jen? Sunod-sunod pang tanong nito sa kanila. Ang mommy mo lang makakasagot sa tanong mong yan. Sagot dito ni Tyron. Bumaba ito sa couch at nilapitan siya. Mommy, sinasagot mo na ba si Daddy? Love mo naman siya, hindi ba? Kaya nagsiselos ka kay Tita Jen eh. Nakita naman niya si Tyron nang ngingisi-ngisi. Talaga bang pinagsaselosan ng mommy mo si Jennifer? Humaba ang uso niya. Pinagtutulungan niyo ba akong mag-ama? Naggagalit-galitang sabi niya sa mga ito, ngunit ang puso niya ay walang pagsidlan sa labis na kaligayahan ng mga sandaling iyon. Di niya na kailangan pang sagutin ang tanong ni Tyron kung mahal din ba niya ito. Hindi pa ba sapat ang mga actions sa pinapakita niya para di nito mapatid na sa mga nagdaang taon, di niya naman to nagawang iwakse sa puso at isipan niya? At ikaw naman, Daddy, hindi ba pinagsilosan mo sina Tito Raymart at Tito Miguel? Unti-unti nawala ang ngiti sa mga labi ni Tyron. Tiningnan ng seryosong anak. Sabihin mo sa dalawang yon may nanalo na, kaya wag sila magtatangkang maligaw sa mommy mo, okay? Tumango si Debbie. Yes, Daddy. Hindi niya alam kung matatawa or mapapaiyak habang pinapanood ang kanyang mag-ama. Alam niyang sa nangyayaring to si Debbie ang labis na natutuwa. Matagal na rin tong naghangad na maging buo ang pamilya nito. Ilang sandali pa lumabas na rin ang resulta ng eksaminasyon at kumpirmado. Naralason si Tyron ng kung ano ng mga chemicals na nasa katawan nito. Tinawagan ni Tyron ang isa sa kanyang mga tauhan para magsagawa ng investigasyon tungkol dito. Minabuti rin itong huwag muna ipaalam sa authority ang nangyayari habang wala pang malinaw na salarin. Nagdesisyon din tong ilihim sa mga magulang ang nangyari. Tanging ang Kuya Fred lamang nitong tinawagan upang ipaalam ang nangyari. Na makalabas ng ospisyal, nagpatya si Tyron na mag-check-in muna sila sa hotel for their safety. Kinuha ang mga gamit ni Debbie para sa eskwelahan. Pagkatapos, dumiretso sila sa isang mamahaling hotel. Wow! Dito ba tayo titira ha, Daddy? Tuwang-tuwang sabi ni Debbie habang ginagalang paningin sa malaking kwarto. 2 kwartong inokupahan nila. Ang isang kwarto para kay Debbie na adjacent din sa kanila at walang ibang pintong lalabasan kundi sa main room na siyang inookupa nila. Sa ganong paraan daw very safe si Debbie. Kung gusto mo, why not? Sagot ni Tyron dito. Pag-aari mo rin ba to ha, Daddy? Tanong nito sa kanya. Tumango si Tyron. Daddy, gaano ka ba kayaman? Natawa lang si Tyron sa tanong nito. Tumunog ang telepono nito. Hello? Sabi ni Tyron nang sagutin ang tawag mula sa kabilang linya. Matagal-tagal din itong kausap ang nasa telepono. Pagkatapos ng pakikipag-usap nito, dinampot nito ang jacket na nakapatong sa mesa. Kahit anong mangyari, wag na wag kayong aalis dito. Bilin sa kanya ni Tyron. Saan ka pupunta? May kailangan akong kausapin? Anitong nagmamadali nang kinuha ang susi ng sasakyan na nakapatong sa mesa. Tyron, nilingon siya nito.